Hello, kamusta po kayo? Ako po muli si Andrew Bito na isa niyong kasama na isang naturopath. Nagpapasalamat ako sapagkat kayo ay makakasama ko sa isa na muling episode na may kinalaman po sa kalusugan. At sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman sa mga bakterya. At ang mga bakterya ay napakahalaga sa ating kalusugan, mga kasama, sapagkat maraming nagagawa ito sa ating pangatawan. Alam ba ninyo, halos 10 beses ang dami ng mga bakterya na makikita sa ating katawan kaysa sa ating mga selula. At lahat ng mga bakterya nito, yung mga good bacteria, ay mayroong mga gandang gawain sa ating pangatawan. Alam po ba ninyo, sa maliit na bahagi ng ating balat, kapag walang bakterya, ay hindi makakagawa ng vitamin D ang ating balat kapag ito'y nasikatan ng araw. Kinakailangan na maproseso ng mga bakterya ang sinag ng araw sa ating balat upang ang ating balat ay makagawa ng vitamin D na pangangailangan ng ating pangatawan. Sapagkat ngayon ay talagang namumroblema ang ating bansa at ang buong mundo sa COVID-19, ay mayroon tayong pagtatangka na isalarawan ang mga kaganapan sa ating baga sa pamagitan ng mga bakterya, na ito ay maaari sa pamagitan ng mga pag-aaral pa na pwedeng gawin ng mga doktor at ng mga dalubhasa. Maaring ng isang microbiologist ay pwedeng masagawa na ang isang ating baga ay maging malusog at ang COVID-19 ay may tsansa na ito ay malunasan sa pamamagitan ng bakterya. Ang mga bakterya, kung tawagin, ay microbiome sa ating katawan. Ito ay nalilink ang pagbabago ng mga bakterya sa ating katawan kapag nagkaroon na ng pagbabago, sapagkat ito ay may kanya-kanyang klase ng uri ng bakterya na lumalago sa ating mga organ, halimbawa sa baga o sa ating bituka. Kapag nagkaroon ng pagbabago ang mga bakteryang ito, halimbawa namatay ang ilang mga uri nito, na yun ang nagpapalusog ng ating baga, yun ang magiging dahilan ng tinatawag na inflammatory disease na maaring maging sanhi ng iba't ibang sakit. At alam naman natin, hindi na natin masyadong tutukuyin pa yung mga bakterya na nasa bituka, sapagkat alam na ng marami na ang magandang bakterya sa bituka ay nagbibigay ng kalusugan sa pagkilos ng ating bituka, ng ating pantunaw. At yan po ay nakakagawa ng mga natural na antibiotiko, nakakagawa din ng mga bitamina, at talagang ang mga bakterya ay nagpapalakas ng immune system na po natin. Kaya sa pag-uusapan halimbawa natin yung respiratory microbiome, may kinalaman po sa baga, ay napakalaga po na malaman natin ang mga bakterya na nasa ating baga. At meron pong journal sa microbiome po sa University of Michigan School, na talaga pong nakikita nila na pag-aralan na ay napakahalaga ang pagpasok ng good bacteria sa ating baga, na ito po ay nangyayari kung tawagin po nila ay micro aspiration. Ibig sabihin, yung laway mo na mayroong mayroong good bacteria, kapag lumunok ka at ikaw ay huminga, maaring ang mga bakteryang ito ay mapapasama sa hangin na iyong nilanghap galing sa iyong bibig. O maaring yung laway ay napapunta doon sa may epiglutis po natin, na ito ay medyo nakasara, parang nakasara ito, papunta sa baga. Pero may mga tsansa siguro na hindi natin malaman sa anong kadahilanan ay nakakapasok ito sa ating baga. At itong mga magagandang bakterya na ito, mabubuting bakterya, ang nagpapalusog ng ating baga. Natuklasan din nila na kapag pinainom ng antibiotic ang isang tao, yung mga bakterya ay namamatay kasama na ang mga good bacteria. At ito magiging dahilan ng pagbabago ng dami ng mga bakterya sa ating baga o sa ating bituka, na magkakaroon nga ng pagbabago na nabanggit natin kanina, na pag nagbago na, ito magiging dahilan ng mga inflammatory disease. Ang ibig sabihin, ang mga sakit na ating naranasan ay kakulangan ng mga mabubuting bakterya.
Noong 2008 sa National Institute of Health ay talagang nag-launch sila kung paano nila matutukoy ang iba't ibang uri ng mga bakterya. Yan. Kaya yan po yung kanilang pinag-aralan. At sa ayon sa kanilang pag-aral, ang microbiome ng malusog na baga ay may iba't ibang klase palang bakterya po ito. Nandiyan po yung actinobacteria, nandiyan yung Pributella, Bilonella, napakahirap pong pagkisin, Streptococcus, at saka po yung Pseudomonas ang nakalagay, Nandiyan po yung mga bacteroids at saka firmicutes na talaga pong nakikita po nila yan sa ating baga, at yan po ay nasa malusog na baga. Yung mga uri ng bakterya na yan na kapag nawala at umunti sa ating baga, diyan na mag-uumpisa yung pagdami ng sakit. Halimbawa ng COPD, kasama yung asthma, mga allergy sa ating baga, na magiging sanhi ng ating mahirap na paghinga. At alam po ba ninyo, yung mga bakterya na yun sa baga ay naapektuhan din ng usok ng sigarilyo, at sila po ay nasisira at namamatay sa usok ng sigarilyo. At ito ay isang marahil dahilan kung bakit ang isang tao na naninigarilyo ay malaki ang tsansa na magkaroon ng sakit na sa baga, lalong-lalo na ang kanser sa baga. Sapagkat yun nga, ang mga bakterya na nasa baga po natin ay nababago dahilan sa usok ng sigarilyo. Sa mga may sakit na sa baga, nasumpungan nila na masagana ang Staphylococcus na mga bakterya, Proteobacteria ay napakarami po. Yan. Kaya talaga pong yung pala ang dahilan ng mga pagkakasakit. Nandiyan yung Haemophilus influenza, Pseudomonas, at saka po aeruginosa. At napakarami pang iba. Kapag dumami po yung tinatawag na Proteobacteria, at umunti yung tinatawag pong bacteroidetes, ay nagkakaroon po yan ng sanhi ng asma o di kaya ng COPD. Kaya po napakahalaga na maging malusog ang ating baga, at ang mga bakterya ng ating baga ay ating mapangalagaan. Alam po ba ninyo, ang mga bakterya ay lumalaban at sa virus. Halimbawa po, yung lactobacillus, ay nag-i-inhibit, ng tinatawag nating norovirus replication. Kanyang hinahadlangan ang replication, ibig sabihin yung pagdami ng norovirus. Yung bacterial flagellin, ay magaling po yan na panglaban sa tinatawag na rotavirus infection. Yan. Namamatay po ang mga virus na ito at yung mga selyulang asangkot dito, kaya hindi po sila dumadami. Bifidobacterium, breve, kapag ito po hinaluan ng galacto-oligosaccharides at saka fructo-oligosaccharides, ay talaga pong meron pong nakakahadlang po ito sa epekto ng rotavirus. At yung mga gut microbiota, ay meron din po yung distal protective effect. Ibig sabihin, kahit sila nasa baga, nakakatulong din sila sa malalayong parte ng ating katawan. Nandiyan po yung lactobacillus, nandiyan po yung lactobacillus plantarum, saka po iba pa. At halimbawa po, napag-alaman na mayroong mga uri ng lactobacillus sa Africa na galing sa vagina ng babae, na yun ang dahilan ng pagpuksa o para hindi mapalago ng mabilis yun pong HIV. Kaya pala hindi masyadong nakakapekto ng matindi, at siguro kung nakapekto man ay sobrang tagal, napabagal ng kaunti, ay dahilan po sa mga lactobacillus na makikita sa vagina ng isang babae. Napaka-tatandaan po ninyo yan. Ibig sabihin, ang mga virus pala ay nalilimitahan at maaring nalalabanan ng mga bakterya. Ang problema natin ngayon ay anong bakterya ang lalaban sa coronavirus dito sa COVID-19?
Sa tanong na yan ay wala pa pong maisasagot tayo sapagkat hindi bago lamang lumabas ang coronavirus, kinakailangan pa ng masidhing pag-aaral kung ano ang bakterya na ating gagamitin para panglaban sa coronavirus. Sana naman ang panawagan natin sa mga microbiologists, ano po, na talagang nagsisikap din naman na mapalago ang field na yan, ay matuklasan nila kung anong uri ng bakterya na mailalagay sa baga ang makakalaban po sa coronavirus. Ngayon po ay kuwan na po, ginagawa na sa ibang bansa yung tinatawag na fecal bacteriotherapy. Ibig sabihin, yung dumi ng isang tao na mahulusog na dumi na maraming good bacteria, kinukuha ang good bacteria at muling ibabalik sa bituka ng isang taong may sakit sa bituka. Ano po, sira ang kanyang bituka dahilan sa kakulangan ng bakterya. At iniisip din na ito ba'y pwedeng ilagay sa baga yung mga bakteryang maganda hindi naman galing sa dumi ng isang tao. Kung makakita ng isang bakterya na makakalaban sa mga sakit sa baga, ito ba'y dapat na lang ilagay o maganda ba ay inumin? Ano po, inumin lamang o meron bang paraan halimbawa ilalagay sa baga o may mga proseso na pwedeng gawin siguro kung paano ilalagay ito sa baga. Yan pa isang katanungan na pag-aaralan pa ng ating mga sayantipiko. Pero kung pag-uusapan ang solusyon ay maaaring isang magandang solusyon na mapag-aralan kung anong uri ng bakterya ang makakalaban sa coronavirus na maaaring sa pamagitan ng sasaktong pag-aaral ay ano ba ang tamang gagawin? Ito ba ilalagay o ito isang iinumin lamang, isabi oral iinumin o di kaya ilalagay? Kasi kapag napapunta yan sa bibig mo at na pwede rin dumaan ang tinatawag natin na pag-aralan natin kanina na sa pamagitan ng microaspiration. Makakapunta rin po ito doon sa baga. Kaya nga po napakahalaga na sana po ay nakatulong po itong video na ito. At napatunayan sa pag-aaral, nalimutan ko kung anong kung sa Amerika, parang Virginia, na ang mga tao sa mga bukid ay mas malusog ang kanilang pangatawan dahilan sa meron silang mga bakterya na nagpapalakas ng immune system. Hindi kagaya ng mga nasa syudad, lalong-lalo na humihinang baga dahilan sa kakulangan ng oksihina sa mga syudad. Isa pa yan sa mga dahilan kaya maaring ang ating baga, ang mga baga ay nagkakasakit lalong-lalo na sa syudad. At atin nga po nasabi kanina, ang pag-inom ng antibiotiko, marahil yun ang isang nagpabilis sa mga biktima ng COVID-19, bakit mabilis silang nahawa ng coronavirus sapagkat maaring wala na o kaunti na lang ang mga nagproprotektang bakterya sa kanilang baga. Kaya po, sana po'y nakapagbigay ng kaunting kaalaman sa inyo ang episode na ito. Bakterya para sa ating kalusugan. Kaya ugaliin po natin kung wala tayong bakterya sa ating katawan, uminom po tayo ng mga supplement na tinatawag na probiotics. O di kaya yung sinasabing prebiotics. Ano po? Ang ibig sabihin ng prebiotics ay nakakapagpadami ng bakterya. Ano po? Yung probiotics talagang literal na bakterya, inumin mong supplement. Pero yung prebiotics ay gagawa ka ng paraan para dumami ang bakterya sa iyong katawan. Halimbawa, magagawa yan kung sa ating bituka sa pamamagitan ng pagkain ng mga hilaw na pagkain. Yan. At sa ating mga balat siguro ay pag-expose sa magagandang kapaligiran natin na mayroong magagandang bakterya na mapapadikit sa ating mga balat at maaring malanghap natin na kasama ng hangin. Ngayon ay maraming masasamang bakterya na kasama sa hangin na nagpapasama ng ating baga, kaya ang mga taong exposed sa mga masasamang bakterya na yon na maaring o di kaya exposed sa antibiotic, sila po ang mga matinding nakakaranas ng sakit na COVID-19. Kaya po pag tayo nagkasakit, isipin po muna natin, inom ba talaga ako kailangan ng bakterya? Kung mamamatay ka na, pwede kang uminom ng bakterya, ng antibiotic. Ano po? Pero kapag hindi ka naman mamamatay pa,
Isipin mo muna ang natural na paraan ng pagpapalusog, ng pagpagaling ng iyong karamdaman bago ka uminom ng antibiotic, sapagkat ang kakulangan ng dami ng bakterya sa ating pangatawan ay sanhi ng maraming mga sakit. Maraming salamat po sa inyong panonood sa episode na ito sa hapon na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos.